Ayan, what's up guys? Idol, Marcolita! Huwag nyo nang pumagay na madam. Pwesto lang natin ng mga tripod natin. Lahat ng supporter sa likod. Lahat ng supporter sa likod. Lahat ng supporter sa likod. Supporter sa likod. Yung megaphone sir. Oo, yung megaphone natin. Megaphone sir. Iwan ang papayin natin. megaphone kanina. Megaphone kanina. Mayroon na ako. Babae. Nasa babae. Ayan. Kunin natin. Larga na po. Unang-una po ay gusto kong pasalamatan ang lahat po ng participants, lalong-lalo na po kayong mga kawani ng media, sapagkat napakalaki po ng papel na inyong gagampanan, lalong-lalo na po sa pagpapahayag at pagkakalat ng magandang balita. Ako po ay nag-file ng aking candidacy bilang isang senador, ngunit independent, sapagkat gusto ko pong maging susi ng aking pagiging independent ang pagkakamit natin ng pagkakaisa. Isang mahalagang sagisag po na huwag po tayong magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Hindi po tayo magiging isang bansang malakas. Hindi po kailanman sasagana ang ating ekonomiya. Hindi po tayo makapaglilingkod ng tapat at matino kapag nasa gitna natin ang pagkakanya-kanya, ang papasiklaban, ang pag-aagawan ng hopya. Hindi po yun ang dapat nating gawin. Napaka-importante po ng papel na ginagampanan ng media para malaman po ng lahat ng ating mamamayan na iisa lamang po ang daan tungo sa tagumpay ng bansa. Yun po yung pagkakaisa. Wala pong puwang ang pag-aawayan dito. Kagaya po ng nangyari sa amin sa House of Representatives. Napansin po ninyo, ang inilalaban ko lang ay katuwiran, katarungan, pati po yung sarili naming tuntunin ayaw na po nilang sundin. Sila pa po ang nagalit sa akin nung ipinaalala ko sa kanila na nagkakamali po kayo sapagkat hindi nyo ginaganap mismo ang ating mga tuntunin. Sino pa pong maniniwala sa atin na tayo'y makagagawa ng magagandang batas kung ang mga tuntunin po natin ay hindi po natin sinusunod? Kaya ngayon po ay napakarami po ang nananawagan sa lumalakas po yung tinig na sana po ay magkaroon ako ng pagkakataon makapaglingkod sa mas mataas na sangay ng ating pamahalaan. Ako po ay nakiusap sa ating mga kababayan at marami na po ang tumutugon. Lumalakas po yung boses na yun. Ang dami po ng mga taong sumama sa akin sa araw na ito. Ganon din po yung media na dati po ay hindi ako pinapansin. Ngunit ngayon po, dahil po sa pagpunta nyo rito ngayon, kung pwede ko lang halikan kayong lahat, gagawin ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun pong palagi kong minimiti ay kailangan maibaba po natin ang presyo ng kuryente. Matagal na panahon ko pong ginawa ito, ngunit sa napakaraming mga kalaban po sa House of Representatives, yung 10 panukalang batas ko po na meron pang matching na 12 resolution tungkol po sa pagpababa ng kuryente ay hindi po natupad sa dami po ng mga kalaban. Napakarami po ng mga kalaban doon. Ang interes po ng maraming mga oligarko ay nandoon po. Kung minsan po pati yung mga kasama ko ay ayaw na po nila akong tulungan sapagkat ang tinitingnan nila ay sarili din po nilang interes. Gagaya po nung nangyari itong huling araw lang. Ang sabi ko, wag po ninyong papapasukin ang Davao Light diyan sa lugar ng Nordeco. Huwag din po ninyong aalisin ang management contract ng Samselco. Mamamatay po yung electric cooperative na yan. Magbubunga po yan ng pagtaas na naman ng kuryente. Alam po yung ginawa nila. Tinanggal po nila ako sa komite para hindi ko na po makipagpatuloy yun. Naisip ko nga po, palagay ko, pag nasa Senado ako, hindi naman mangyayari ang bagay na ito. So dito ko po gagawin. Kung tayo po ipapalarin, dito ko po gagawin ang lahat ng ito. Pati po yung tubig, nakikita po ninyo. Sa mga probinsya po, yung mga joint venture na ginawa po
sa pagitan po ng private companies at saka po yung tinatawag na water districts. Imbes na po maging matino at maging epesyente ang pagsisilbi ng tubig at bumabasa na ang presyo ng tubig, kabaligtaran na po ang nangyayari. Ang dami pong nagrereklamo. Ang ating pong education napabayaan po. Ang ating agriculture napabayaan po. Ano ang gagawin natin? Hindi ko po magawa ang lahat. Ngunit magsisilbi po tayo ng mabuting halimbawa kung ako po'y magkakapalan na ako po'y ma-elect na isa sa miyembro ng ating susunod na Senado. Kung yung ano lang, regarding lang sa sinabi mo kanina na hindi ka talaga na-atras, no? Hindi kaya nang nangyari 2022 na umatras ka, ano lang assurance mo sa mga taga-suporta mo? Itong pagtakbo ko ngayon ay talagang wala nang atrasan. Kahit ano pang sabihin nila, kahit na yung survey nila, ilagay nila ako sa pinakahuli, walang atrasan ito. Sapagkat hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan na bayaran. Sir, may tiwala po ba kayo sa eleksyon? Kasi nung una kine-question natin yung ano. Meron po. Nakita ko po yung pag-asa. Nakausap ko po yung pinaka-mataas na opisyal ng ating COMELEC. At mula sa kanya, nakita ko po yung kanyang katapatan nung kami po ay magpulong. At ako po ay naniniwala na kailangan po natin silang bigyan ng pagtitiwala. Kailangan po kasing makapagdaos tayo ng isang malinis, makatotohanan at kapitapitagan at mapapanaligan na eleksyon. Ito lamang po ang paraan ng demokrasyang nalalaman natin para yung pong boto ninyo, yung kapangyarihan ninyo ay manaig. Hindi po mabuti na yung boto ninyo na pinagsama-samang boto ay mapapaliwala. Ngayong araw na ito, magmula po noong October 1, napansin ninyo, ang dami pong tao ang pumunta rito para mag-file ng kanilang COC. Sana po maintindihan ninyo ang kahalagahan ng pagpa-file ng COC. Ang dami pong mga tao ngayon lang, nakita po natin ang makasabay ko na nag-file ng COC. Ang ibig pong sabihin niya, nagtatangka na naman sila. At sila'y nag-uumpisa na pumirma ng kasunduan sa inyo, sapagkat sila ay maglilingkod sa inyo. Ngunit yung kontrata na yon, sagrado po yon. Hindi po makukumpleto yung kasunduan na yan, yung kontrata, kapag yung boto hindi po nyo ibinigay. Kailangan po manatili sa inyo. Tingnan po ninyo sa mga mata yung mga kandidato. Kung yung kontrata na kanilang gustong ipapirma sa inyo sa pamamagitan ng boto ay gagawin nila. Tingnan po ninyo sa mga mata, marami na po kasing pagkakataon, marami ng tao ang pumunta sa inyo, paulit-ulit, ngunit yung kontrata hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami pa tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng pag-file ng COC. Kontrata nila sa taong bayan, kailangan po nilang panagutan. Maraming salamat po. Wala na. Salamat. Mabuhay ka, Senador Rodante Marcoleta. Dynasty po. Stand you sa dynasty. Alam po ninyo, nung 14th Congress pa yon, matagal na yon. Isa po ako sa nag-file sa batas na dapat kontrahin natin yung dynasty. Nakakalungkot pong ibalita sa inyo. 14th Congress pa po yun, ha? 19th Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-repair sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Kong Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Tayo mismo, interest natin ang nilalabanan mo, hindi ka ako, hindi gano'n na saligang batas. Sabi na saligang batas, bigyan po natin ang pagkakataon ng lahat ng Pilipino na makapagsilbi sa ating bansa. Wala po tayong monopolyo. Hindi po pwede ang isang pamilya, 3 ang senador, 2 ang senador, mag-ina, magkapatid. Hindi po dapat mangyari yun. Ngunit, may kasalanan din po kasi ang taong bayan. Kaya ang sabi ko po sa inyo, pakatingnan po ninyo yung kontrata, tanungin nyo po sila, lalong-lalo na po yung maraming beses nang pumunta sa inyo para ipapirma sa inyo yung kontrata. Yung boto po ninyo ay yun po yung signature nyo sa kontrata.
bago po kayo pumirma, tandaan po ninyo, tingnan po nyo sila sa mga mata. Tanungin nyo, pangatlo mo ng punta sa akin, pang-apat na. Itong kontrata ba'y pinanagutan mo? Tingnan po ninyo at pakinggan po ninyo kung anong sagot nila. Bahala na po kayo kung pipirma pa kayo ng kontrata. Dapat po pumirma kayo ng kontrata sa bago na lang. Sa bago, baka sakaling magkaroon po kayo ng pagkakataon, mag-iba ang buhay natin. Sir, pabor po ba kayo sa hair political sa mga tatakbo po? Ano po? Kung kinakailangan po para panagutan nila yung katwiran na lahat po ay hindi nagdodroga, hindi lang hair follicle siguro, pati kuko siguro. Kung kinakailangan po, kailangan kasi ipakita nila na hindi lamang sapat ang kanilang kakayahan, pati po yung karangalan, pati po yung dignidad na angkop sa kanilang posisyon na kanilang gustong ibigay sa kanya at kapangyarihan, dapat po ay panatilihin po yung pagtitiwala sa kanila. Attorney, may tanong lang po ako dito. Attorney, anong masasabi niyo po sa pagdeklara ni PRRD na hindi na daw tutuloy sa pagka-mayor sa Davao? Dito na lang yung tuloy niya sa Comelec. Anong masasabi ko? Opo. Siguro tanungin natin si PRRD sapagkat siya yung... Hintayin na lang natin siya. Hintayin natin siya. Maraming salamat po. Ito po si Congressman Marcoleta, kasalukuyan pong pinagkakaguluhan. Ito na po ang pagkikita ni Badong at saka ni Congressman Marcoleta. Nakita nyo naman, ha? Yan lang. Sino? Si Badong, saka si Marcoleta. Bagal ni Badong eh. Ang bagal ni Badong eh. Bilisan mo Badong. Opo. Panood kita. Naku, maraming salamat po. Lagi kitang pinapanood. Ito po, kabate po kayo rito. Sabihin po natin sa milyon-milyon po tagahanga. Nagkita na si Marcoleta at saka si Badong. Sa wakas po, nakita na po kami ni Badong Aratiles. Maraming salamat Hindi po niya alam na palagi ko po siyang pinapanood. Wala po akong masyadong panahon na manood sa mga vlog po. Ngunit pagka yung Badong Aratiles, nagkakaroon po ako ng... Kailangan po ako magkaroon ng kahit ilang minuto para mapanood ko siya. Iba ka talaga Badong. Bigla ako. Dahil dyan, papakainin kita, Congressman Marcoleta. Ako magpapakain sa'yo. Kahit hopya lang. Hopya! Sasabihin ko, hopya! Nakita na po ba yung nawawalaan yung hopya? Nakita na. Nakita na. Sino po ang tumira? Kilala mo yung tumira. Pinalitan niya ng hopyang tipas. Thank you. Ay, si Atras yan! Maraming salamat. Ayan kasi Nabigla po ako sa sinabi nyo. Nakita nyo naman, ha? Ako talaga pinanonood ng mga sikat. Sir Badong. Sir Iba ka talaga Sir Badong. Talagang malupit ka. Si Marcoleta na yung nagpatunay, ha? Oh, yun. Sir Ako Badong. lang ang pinanonood niya, hindi kayo. Sir Badong, tama. Sir Badong, ano masasabi mo PRRD diretso dito? Hintayin natin. Maraming salamat, Kong. Salamat sa hope.